Marijuana, I believe, halos walang nicotine, mas mataas po nicotine There's ng no cigarette. scientific yet that will tell marijuana can cure cancers or can prevent cancers. That's why sinabi ko kanina yun. And I was told that it was told by your doctor to take marijuana. So, tama ba yun? Opo, nung 19-something po, sinabihan po ang mama ko at saka ako po ng doktor ko po na pwede po kami mag-use ng marijuana. Alam mo, dapat pati yung doktor mo mapailan ng kaso because of illegal prescription, because use of marijuana is illegal. So why is it that your doctor will tell you to use marijuana where marijuana is illegal? So hindi pwede yun. So, dapat pati yung doktor mo mapailan ng kaso. Sir, tapos ano po, gusto ko lang po explica, yung ano po, yung sigarilyo po, di mo mas mataas po nicotine, yung marijuana nga po, sa pagkakaalam ko po, hindi po nakaka-addict talaga po yun eh. So gusto ko lang po explain yung side ko po, without, wala pong mali siya po. Yun lang po. Alright, thank you very much. So, gaano ka nakatagal gumagamit ng marijuana? Since 2008, sinabihan din po ako ng tatay ko, mula nung sumakabilang buhay siya, pwede po ako mag-smoke ng marijuana po. Yun po. So, yung sinasabi mo, naku, sir, ounce lang. Magkano, Yung dala ko po ng araw na yun, ounce lang po. sino naglagay doon, sinasabi mo? Nung hinuhuli po ako, biglang may nakita ko po, pinatong po sa kotse ko. Pero yesterday po, sabi niyo sa akin, binili niyo po. Yeah. Bibiling ko pa lang, titignan ko pa lang, pero hindi ko pa nabibili. Or hindi ko pa desididong bilhin. Pero nilagay po sa kotse ko po. Yun po. Hindi ko yan. Sinabi niyo, pinili mo. Hindi ko po, kumbaga, bibiling ko pa lang po. Pero nilagay po nga sa kotse ko. Hindi, kanino mo bibilin sa amin? Hindi, dun po sa, ano nga po, hindi naman po ako nag-ano. Yun lang po, sir. Sana po, mas intindihin niyo po ako ng konti po. Yun lang po. Hindi po ako dito para mang BI po o ano man. Gusto ko lang po kung makakawala po ako dito, kung matatapos po to, hindi na po ako ulit. Kung ano man po, kung ano po, baka ibang bansa na lang po ako sakali po. Pero kung dito po ako, hindi na po ako ulit. Gusto ko lang po sabihin. No. He should face his case. It's non-bailable, so definitely he will rot in jail for the rest of his life. So, sasabi mo doon, Mark, kasi non-bailable yung pinail sa yung kaso eh. Sir, hindi naman niya po akong kalaban. Tapos, hindi po akin yun. Ang dala ko lang po ounce nun. So, I should not rot in jail, sir. Dahil po, hindi naman po akin yung... Kumbaga, hindi ko pa nabibili po yung marijuana po nun, sir. Ayun, sir. At wala naman pong... Yun nga po, bakit po hindi nyo intindi na... Kumbaga, parang... Naligal na po yun sa ibang bansa. So thank you very much. Salamat po. Salamat, Mark. Tapon ina-admit niya na binili niya yung 1 kilo. Siya pa nga nagsabi na binili niya kay Kapag Francis. sir, Ha? Senate ka. Yan, Nag-Senate Senate ka. hearing yan. So, nung nahuli siya, nandun ka pa. Nandun ako eh. Actually, kararating ko lang kasi Tinawagan kanina. ka lang. Yes, tinawagan ako. So, kahapon, Sa punto po ito, makakausap natin si Ginoong Res Cortez, presidente ng Kapisanan ng mga Artista sa Pelikulang Pilipino at Telebisyon o KPPT. Magandang tanghali po, Ginoong Cortez. Yeah, magandang tanghali, Ginoong Rafi at Opo. lahat ng nanonood ng GMA News. Opo, ano po yung reaction nyo dito sa tila sunod-sunod na mga naarestong artista? Nauna si Sabrina M., sunod nitong si Krista Miller, at kagabi naman ay si Mark Anthony Fernandez. Nakakalungkot nga na nangyari ito sa gitna ng ating panawagan na pinipigilan natin na lumabas yung listahan ng mga artistang drug user
at sana naman makinig na yung mga kasama namin sa pelikula at telebisyon na mag-surrender na tayo, mag-voluntary surrender tayo at magpa-drug test para malinawan naman natin or malinis natin ang aming hanay. Ginoong Cortez, yung inyo bang organisasyon ay meron ding sariling listahan ng mga pinaghihinalaang mga artista na gumagamit o nagtutulak ng illegal na droga? At ito po bang mga naaresto ay kasama rito? Wala kaming listahan at pero matagal na namin programa ito na pinapakiusapan namin na kung maaari wag nang gumamit ng pinagbabawal ng gamot ang aming ang mga artista natin para kasi alam natin na walang ibibigay na kabutihan, walang itutulot na kagandahan sa ating pangangatawan, sa health. Kaya nung araw pa, aktibo ang Actors Guild sa pagpuproduce ng mga anti-drug campaign katulad ng panahon ni FPJ. At hanggang ngayon, ng panahon ni Ron Enriquez, nagkaroon ng MOA between PDEA and the Actors Guild. At kasi alam namin na ang artista ay nasisira ang kanyang trabaho pag siya ay lulong sa drug. At bukod po sa pakiusap at yung nabanggit nyo nga, MOA, meron pa ba kayong pwedeng gawin dahil tila hindi nakinig itong ilang mga artistang inyong kasamahan at nagpatuloy sa kanilang mga gawain kung totoo yung ibinibintang sa kanila ng mga pulis? Meron namang kaming kampanya kasi na pakiusapan, word by mouth, at kanya-kanya kaming network, kanya-kanya kaming grupo na kung sino man ang kaya mong i-reach out, kausapin na ninyo. At ito naman ay we do this in confidence at available naman ang tulong. Kung kailangan i-rehab, ipapasok namin sila sa rehabilitation. Kung kailangan dalhin sa ospital para ma-detox, ay tutulong kami. Pero siyempre hindi natin maiwasan, meron pa rin mga grupo na in denial at ayaw pa rin mag-submit dun sa programa ni President Duterte. Kaya hanggang doon lang ang magagawa namin. Hindi namin sila pwedeng ipilitin o i-obligahin. Yes, we understand. Pero mula noon bang nakiusap kayo sa inyong mga kasamahan? Meron bang nag-heed ng inyong call? Meron bang mga lumapit para magpatulong po sa inyo? Marami nang nag-respond at hindi ko makiklaim na yun ay dahil sa paghimok ng Actors Guild, kundi yung iba sa kanila nagpusa na nag-announce na sila na sila ay nagpa-drug test at may network katulad ng isang network na 40 sa mga pool of talents nila ay nag-submit na sa drug test. At kaya nga, sana naman yung ibang kasamahan namin matuto na sila sa nangyari kay Sabrina at kay Krista at kay Mark Anthony. Ano bang kinakatakot nyo, Ginoong Cortez, na maaaring mangyari dahil kagabi ho, may discharge of firearm na, binaril yung gulong nitong aktor na sasakyan actor na si Mark Anthony Fernandez, baka mas worse pa yung posibleng mangyari kapag may mga artista nagpatuloy pa sa kanilang illegal na gawain. Yun nga, ang kinakatakot ko, bago umabot dun sa point na arrestin kayo, ididemanda at baka umabot pa sa hindi kanais-nais na sitwasyon na humantong sa pagkamatay o pagkasugat ng isang artista. At sana naman pwede namang tigilan na natin. Parang in the silence or in the privacy of your self, gumawa ka na ng hakbang para mawala ka na sa pinagbabawal ng gamot. Although, naniniwala ako na yung mga kabataan ngayon ay mas health conscious. Dahil alam naman nila na ang shabu,
ay nakakasira ng mukha dahil yun ang puhunan namin. Masisira ang yung ngipin, masisira ang yung kutis. Kaya yung mga nagpudroga pa rin hanggang ngayon ay mangilan-ngilan na lang yan. Hindi yan majority. Yun nga po yan sana... ay kukunti na lamang. Yun nga po sana itatanong ko sa inyo, sa inyong honest assessment, gaano ho ba katalamak yung problema ng drug use, at least drug use man lang, at hindi na yung pagtutulak sa showbiz industry sa Pilipinas? Yun na nga, ang sabi ko, mas health conscious sa mga artista ngayon. At marami na rin nasa Panginoon, they turn to spiritual things. Na, kasi ang habol naman ng mga nagdodroga ay high. Itong high na ito ay makukuha naman natin sa ating Panginoon. Kahit ano man ang iyong religion, yung pagmamahal, yung yung care o yung blessings na may bibigay ay makakamit natin. Hindi natin kailangan magdroga para makamit natin yung kaligayahan na gusto nating matamo. Alam mo natin kung gaano katinding maging role model itong mga artista ng ating mga kabataan. Hindi lang mga kabataan, pero majority ng mga Pilipino siguro iniidolo itong ating mga artista. Paano kayo nagre-reach out dun sa mga taong alam nyo or identified ninyo na gumagamit ng illegal na droga? Conscious naman sila na meron kaming social responsibility na tinitingala kami bilang idolo or modelo. Kaya ang responsibilidad namin ay mas matindi kaysa sa hindi kilala. Kaya dapat maging maingat at yung marami naman dyan na i-involve sa mga kilusan na nagpapusad or nagsusuporta sa kampanya ni Presidente Digong. At yun nga, ang Actors Guild ay taasang kinukumpna yung mga kasamaan namin na gumagamit ng yung lalong-lalo na yung mga nagtutulak, umabot pa sa punto na nagiging pusher na sila. At doon naman sa mga user ay wag silang mag-atubili, wag silang mag-alangan. Lumapit sa amin at dadali namin sila sa tamang ahensya, sa tamang tao para hindi na sila malagay sa alangan. Pagkatapos nitong sunod-sunod na pagka-aresto ng ilang artista, patuloy pa rin ho ba yung pagtutol nyo na huwag sanang ilabas kung may listahan nga yung PNP dahil ang sinasabi ng Pangulo in the next few days or weeks ay maaari na nilang ilabas yung sinasabi nilang listahan ng mga artistang gumagamit ng illegal na droga? Yung mga artista, pwede nilang ilabas kung ito ay isang drug lord, isang pusher, isang drug protector. Kasi si Presidente Digong ay hindi kasi naintindihan ng iba. Ang binabanggit lang o pinapangalanan nila ay yung mga drug lord, mga drug pusher, mga drug protector, at yung mga involved sa drug trade. Pero yung mga user naman, kung kailangan pangalanan yung mga artista, ay wag naman sana. Kasi nga, kung gano'n na mangyayari, pangalanan natin yung 3 milyon na gumagamit ng pinagbabawal na gamot dahil yun ang in-announce ni Presidente Digong. Mga abot sa 3 milyon ang mga drug users. So, ano naman ang pagkakaiba ng isang artista na user na sila ay nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng pag-unawa, at kung kailangan i-rehabilitate, ibigay natin sa kanila yung rehabilitation na kailangan. At kung walang facilities, walang kapasidad, walang resources ng gobyerno para bigyan ng rehabilitation lahat ng ito, kami naman sa hanay naming mga artista, pwede naman kami ang magpa-rehab sa aming kasamaan. Sa inyo bang palagay, sa tagal nyo na rin sa showbiz industry, meron ho ba talagang protector ng illegal na droga sa inyong hanay o big-time pusher o drug lord pa sa showbiz industry? Wala naman akong... Binanggit ko lang yung drug protector kasi yun ang mga pinapangalanan ni Presidente Digong. Ang artista naman,
paano ka magiging drug protector, wala ka namang power, wala ka naman sa posisyon para magbigay ng proteksyon sa mga yung mga drug lord na ito at mga drug pusher. Kaya sa hanay namin, walang drug lord dito, walang drug protector. Kasi wala naman kami sa posisyon na 'yon. Okay. Anyway, sige po, abangan na lang po natin yung mga susunod na hakbang at kung maglalabas nga po ng listahan ng PNP ng mga sinasabi nilang gumagamit ng droga sa showbiz industry. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din at sa lahat ng nakikinig ng mga kasamahan namin sa pelikula, sana wag na nating abutin yung nangyari kay Sabrina, kay Krista at kay Mark Anthony. Salamat po. Si Ginoong Res Cortez, presidente ng Kapisanan ng mga Artista sa Pelikulang Pilipino at Telebisyon.